Ang galit na sigaw ng inay ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa kawalan ng pag-asa, umalis ang anak, nag-iwan ng isang liham. Hindi niya inasahan na tatanggapin siya ng kanyang lola. Sa Pilipinas siya naghanap ng panibagong buhay. Paano nilikha ng babaeng ito ang kanyang sariling alamat ng tagumpay? Pakinggan natin ang kwento. Ako si Ania. Ang aking bayan ay isang liblib na nayon. 4 na oras sa hilaga ng Tallinn ang kabisera ng Estonia. Kalahati ng taon ay taglamig at ang temperatura ay bumaba hanggang 30 degrees Celsius na nagpapalamig sa hininga sa himpapawid. Nagtatrabaho ako sa isang luma at sirang hotel. Ang tawag sa akin ay tagapamahala, ngunit sa totoo lang, ako ang tagalinis, tagalaban ng kumot at tagaayos ng mga kubeta. Lahat ng maruruming trabaho ay sa akin. Ang aking buwanang sahod ay 400 euros na hindi sapat kahit sa isang buwang pagkain sa Maynila. Ang pera na ito ay para pa sa panggamot ng aking inay at matrikula ng aking kapatid. Ang natitira ay sapat lang para makabili ng pinakamurang black bread. Ngunit mayroon akong sekreto. Sa sulok ng sentro ng komunidad may isang sirang piano. Iyon ang aking tanging kaibigan. Kahit hindi ako formal na natuto, sa tuwing nakaririnig ako ng classical music sa radyo, kusang gumagalaw ang aking mga daliri. Sa harap lamang ng piano ko nalilimutan ang gutom at lamig. Ngunit ang realidad ay malupit. Ania, tigilan mo na yung pag-iinarte. Maghiwa ka na ng kahoy. Ang sigaw ng may-ari ay laging pumutol sa aking pagtugtog. Ang taglamig na iyon ay napakalamig. Nagbabala ang weather report ng isang malakas na blizzard na hindi pa nangyayari. Mayroon lamang isang bisita sa hotel, isang backpacker mula sa Pilipinas, si Marco Hilario. Siya ay 3 taon na mas matanda sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mababaw na kulubot kapag siya ay ngumingiti at siya ay mukhang napakabait. Sinabi ni Marco na gusto niyang kunan ng larawan ang kagandahan ng mga pine forest ng Estonia. Pinayuhan ko siyang mapanganib, ngunit nagpilit siya na kailangan niya itong puntahan bago siya umalis kinabukasan. Sa huli, pumayag akong samahan siya. Pinatakbo ko ang lumang jeep papasok sa kagubatan. Iyon ang naging punto ng pagbabago ng kapalaran. Nang pumasok kami sa kailaliman ng kagubatan, biglang dumilim ang kalangitan. Agad kaming nilamo ng malakas na blizzard. Ang gulong ng sasakyan ay naipit sa niebe. Ang makina ay umingay at namatay. Kami ay natrap sa loob ng kotse. Mabilis na bumaba ang temperatura at unti-unting natabunan ang sasakyan ng niebe. Pumasok ang takot. Akala ko mamamatay na ako sa lamig dito. Hindi ko mapigilan ng pag-iyak. Hinubad ni Marco ang kanyang makapal na down jacket at ipinatong sa aking nanginginig na katawan. Ania, huwag kang matakot, darating ang rescue team, poprotektahan kita. Ang kanyang Ingles ay may accent, ngunit sa sandaling iyon, ito ay tila napakamapagkakatiwalaan. Kinuha ni Marco ang isang chocolate bar at mainit na kape mula sa kanyang thermos sa kanyang backpack at ibinigay sa akin. Sa dilim na hindi mo makita ang sarili mong kamay, nilagpasan namin ang mahabang gabi, nag-iinit sa init ng isa't isa. Upang maalis ang aking pag-aalala, nagkwento si Marco tungkol sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang lola ko ay may pabrika ng ginisang bagoong sa Tagaytay. Siya ay may mainit na ulo, ngunit ang kanyang luto ay ang pinakamahusay sa buong Pilipinas. Sa tabi ng pabrika, may daan-daang malalaking palayok. Bago sumikat ang araw, nagigising na si Lola para tingnan ang mga ito. Ang mga mata ni Marco ay mas nagniningning kaysa sa mga bituin sa gabi. Kung tagsibol, ang bakuran ni Arda ay mapupuno ng bulaklak. Napakaganda, parang umuulan ng niebe. Siguradong magugustuhan mo. Sa malamig na blizzard ng Estonia, ang pakikinig sa kwento ng isang mainit na daungan sa Pilipinas ay tila isang fairy tale na hindi totoo. Pagkatapos naming magkaisa sa bingit ng kamatayan, nang dumating ang rescue team, mahal na namin ang isa't isa. Nang makabalik kami sa nayon, binago ni Marco ang kanyang itinerary at nagstay ng 1 linggo pa. Naglakad kami sa niebe, nagkasama kaming nakinig sa musika sa sirang piano. Isang pangarap na panahon ang lumipas. Hinawakan ni Marco ang aking magaspang na kamay. Ang mga kamay na ito ay dapat tumugtog ng piano, hindi naglilinis ng kubeta. Tutulungan kitang matupad ang iyong pangarap. Sinabi niya na babalik siya sa Pilipinas para ayusin ang kanyang trabaho, magbitiw, kumuha ng pahintulot mula sa kanyang magulang at babalik siya para sunduin ako. Sa araw ng pamamaalam, ipinasuot ni Marco ang kanyang scarf sa aking leeg at niyakap ako ng mahigpit. Maghintay ka, Ania. Babalik ako agad. Iyon ang huli naming pagkikita. Sa unang buwan pagkatapos umalis ni Marco, nag-video call kami araw-araw.
Siya ay tila abala, naghahanda para sa kung anuman. Ngunit nang lumipas ang Pebrero at dumating ang Marso, ang kanyang mga mensahe ay naging mas kaunti hanggang sa tuluyang nawala. Nagpadala ako ng mensahe, ngunit hindi niya binasa. Tumawag ako, ngunit ang naririnig ko lang ay ang boses na nagsasabing hindi konektado. Sa una, nag-aalala ko na baka may nangyari sa kanya. Ngunit habang tumatagal, ang kawalan ng pag-asa ay naging kirot ng pagtataksil. Naglaro ba lang sa akin ang isang mayaman na tao, isang babae mula sa isang mahirap na nayon? Umiyak ako gabi-gabi hanggang umaga. Mas masahol pa, may kakaiba sa aking katawan. Ang black bread na dati kong gustong-gusto, ngayon ay nasusuka ako sa amoy. Ako ay sobrang pagod. Sa kaba ng dibdib, bumili ako ng pregnancy test sa botika ng nayon. 2 maliwanag na pulang linya ang lumabas. Buntis. Nawalan ako ng balanse at nag-alinlangan. Sa nayon namin na puno ng tradisyong Katoliko, ang pagbubuntis na walang asawa at anak pa ng isang dayuhan ay ituturing na kasalanan. Nang umamin ako sa aking inay, kinuha niya ang walis at sinimulan akong paluin. Baliw ka ba? Mahirap na nga tayo, dadagdagan mo pa ang bibig na pakakainin. Lumayas ka, magpa-abort ka, o umalis ka sa bahay na ito. Paano ako haharap sa mga tao sa nayon? Ang galit na sigaw ng inay ay yumanig sa maliit na bahay. Nauunawaan ko ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang buhay ay puno ng kahirapan at ang tanging nais niya ay ang anak niya ay mamuhay ng payapa. Ngunit hindi ko kayang alisin ang bata. Ito lamang ang nag-iisang patunay ng pag-ibig ni Marco. Nag-impake ako ng aking bagahe. Mayroon lamang akong 500 euros mas 17,000 na naipon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Bigla akong naaalala ang isang larawan na pinakita sa akin ni Marco, ang daan-daang palayok sa bakura ng lola niya. Sa sulok ng larawan may delivery box na may address. Pinalaki ko ang larawan na nakasave sa cloud. Kahit malabo, nabasa ko ang ilang salita, Tagaytay City. Sa huling pag-asa, nag-internet ako at hinanap ang ginisang bagoong master ng Tagaytay. Lumabas ang isang balita. Si Lola Maria ang reyna ng ginisang bagoong sa Tagaytay sa loob ng 50 taon. Ang lola sa balita ay mukhang matindi, ngunit may bahid ng pagkakahawig kay Marco. Nahanap ko ang address. Nanginginig ang aking kamay, nagsulat ako ng isang liham. Ginamit ko ang translation app para gawing baluktot na Tagalog. Hello, ako si Ania mula sa Estonia. Buntis ako sa anak ni Marco, ngunit hindi ko siya makontak. Tulungan niyo po ako. Wala akong mapuntahan. Inilagay ko sa envelope ang larawan namin ni Marco at ang ultrasound na larawan. Pagkatapos kong ipadala ang international mail, bawat araw ay tila impyerno. Makatatanggap ba ako ng tugon? Paano kung mali ang address? Isang araw, habang nakatira ko sa isang murang hotel, kumakain ng matigas na tinapay, may tumawag na international number. Hello? Mula sa kabilang linya. Isang matanda ngunit malakas na boses ng babae ang narinig ko. Kahit hindi ko maintindihan ang Tagalog, ang tono ay tila nagmamadali at galit. Pagkatapos ng ilang sandali, may local tour guide na marunong magtagalog ang kumuha ng telepono at nag-translate. Ang isinalin niya ay ikinagulat ko. Maging ka. Nakabili na ako ng plane ticket. Hindi ko hahayaang magutom ang dugo ko sa ibang bansa. Pumunta ka rito ngayon din. Tumulo ang luha ko. Walang pagtatanong kung manluloko ako, walang paninisi, isang salita lamang. Dugo ko, my blood, ang nagligtas sa akin. Pagkalipas ng ilang araw, sumakay ako sa eroplano patungong Maynila. Ito ang una kong pagkakataon na sumakay sa eroplano. Ang mga ulap sa labas ng bintana ay tila ang aking hindi tiyak na hinaharap. Natatakot ako. Paano kung maging disappointed si Lola kapag nakita niya ako? Paano kung hindi talaga ako gusto ni Marco? Ngunit para sa bata sa aking sinapupunan, kailangan kong maging matatag. Lumapag ang eroplano sa Naiya. Sumakay ako sa bus at umuga ng 5 oras bago ako nakarating sa Tagaytay. Pagdating ko, ang sunset ay kulay orange-red na sumasalamin sa karagatan. Ang kagandahan ng Tagaytay ay nakakagimbal. Ito ay ganap na naiiba sa malamig at kulay abong karagatan ng Estonia. Ang dagat dito ay asul at mainit. Ang hangin ay may amoy ng asin. Sa bus station nakatayo ang lola sa larawan. Maliit na tao, may kulot na buhok, nakasuot ng asul na work vest, at may nakatikom na labi. Mukha siyang mabagsik. Nanginginig akong lumapit at nagpakilala. Hello, Lola Maria Hilario. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay napakatalim,
Gusto kong tumakas. Ang mga tao sa paligid ay tumingin sa akin na may blonde na buhok at asul na mata. Bigla, hinawakan ni Lola ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay magaspang na parang balat ng puno, ngunit ang init ay nakakagulat na nakakainit. Nahirapan ka. Malayo ang nilakbay mo. Gutom ka ba? Kahit hindi ko masyadong naintindihan ng Tagalog, naramdaman ko ang pagmamalasakit na nakatago sa kanyang magaspang na boses. Kinuha ni Lola ang aking maleta. Ang kanyang kilos ay kasing bilis ng isang bata. Sumunod ka na, umuwi na tayo at kumain. Ang bahay ni Lola ay nasa isang burol na may tanawin ng dagat. Sa malaking bakuran na may ladrilyong sahig, daan-daang malalaking palayok ang nakahanay. Kasing ganda ng sabi ni Marco, parang mga sundalo na naghihintay ng inspeksyon. Mula sa sulok ng bakuran, may malakas na amoy ng ginisang bagoong. Hindi ito nakasusuka, kundi may kakaibang sariwang amoy. Dito ang kwarto mo. Mag-ayos ka ng gamit, maligo ka, at lumabas ka para kumain. Ang kwarto na ibinigay ni Lola ay maliit ngunit malinis. Ang puting kumot ay may amoy ng araw. Ang kwarto ay mainit, para bang natunaw nito ang aking katawan na matagal nang nagyelo. Ito ay ganap na naiiba sa malamig na kwarto sa Estonia. Pagkatapos ng ilang sandali, nagdala si Lola ng isang mesa na may pagkain. Mainit na kanin, kumukulong tinola na may sabaw ng luya, at iba't ibang side dishes at pritong isda. Ang kulay orange-red na pampalasa ay tila banyaga, ngunit nang tikman ko, biglang tumulo ang aking luha. Dahil sa paglilihi, hindi ako nakakain ng maayos sa loob ng ilang araw, ngunit ang lutuin ni Lola ay nagpalakas sa aking gana. Kumain ako ng kumain. Tahimik akong pinanood ni Lola. Pagkatapos, naglagay siya ng isang malaking piraso ng isda sa aking mangkok. Kumain ka pa. Isang taong kumakain para sa dalawang buhay. Hindi tama na maging ganyan ka kapayat. Noong gabing iyon, matagal akong nakatulog. Sa panaginip ko, nakangiti si Marco. Ngunit kinabukasan, nagsimula ang tunay na pagsubok ng realidad. Hindi madali ang buhay sa probinsya na hindi mo naiintindihan ng wika. Nagigising si Lola araw-araw ng alas 4 ng umaga upang tingnan ang mga palayok at pumunta sa pabrika ng bagoong. Gusto kong tumulong, ngunit tinanggihan ako ni Lola. Ang katawan ng buntis ay hindi dapat mapagod. Pumasok ka at magpahinga, huwag kang gumalaw. Sa sigaw niyang iyon, napilitan akong manatili sa kwarto. Ang mas mahirap ay ang tingin ng mga tao sa nayon. Mabilis kumalat ang balita sa probinsya. Sa loob ng 3 araw, alam na ng buong nayo na may dayuhang buntis sa pamilya Hilario. Nabalitaan ko, may dayuhan daw na babae sa pamilya Hilario. Malaki na raw ang tiyan. Nasaan daw ang ama? Hindi ba nag-aaral sa ibang bansa si Marco? Baka may ginawa siyang kalokohan sa labas? Dayuhan, blonde at asul ang mata, hindi makaintindi ng Tagalog. Paano sila mabubuhay niyan? Sa palengke o sa sari-sari store, sa tuwing lalabas ako, naririnig ko ang bulungan. May ilang nag-iisip na baka binili ako mula sa Russia. Ang ganitong mga salita ay parang kutsilyo na tumusok sa aking puso. Ngunit nagkunwari akong hindi ko naiintindihan, yumuyuko at mabilis na naglalakad. Ang aking dibdib ay masikip, hindi ako makahinga. Sana nandito si Marco. Kahit papaano may masasandalan ako, ngunit siya ay walang balita pa rin. Sa tuwing tinatanong ko si Lola, umiiwas siya. Si Marco ay may business trip, abot-abala. Hindi makontak, maghintay ka lang. Pakiramdam ko may mali, ngunit wala akong pagpipilian kundi ang magtiwala kay Lola. Ang tanging sumuporta sa akin ay ang proteksyon ni Lola. Minsan pumunta ako sa palengke para mamili. Isang tindera ang humarang sa akin at nagtanong ng kung ano-ano. Ay, marunong ka bang magsalita ng wika namin? Saan ka galing? Nasaan si Marco? Bakit hindi mo kasama? Nanginginig ako. Hindi ako makapagsalita. Ang tindera ay sumigaw sa mga tao sa paligid. Ang Lola Hilario, sa totoo lang, nagdala ng dayuhan na hindi alam kung saan galing sa kanilang bahay. Nabaliw na ba si Marco? Sa sandaling iyon, sumugod si Lola mula sa gitna ng mga tao. May hawak siyang sibuyas at inihagis niya ito sa mesa ng tindera. Hindi ka ba marunong magsalita ng maayos? Siya ang asawa ng apo ko, ang manugang ko. Sino man ang magsalita ng masama sa mahal kong manugang, sisikmurain ko ng sibuyas ang bibig niya. Ang galit na sigaw ni Lola ay nagpatahimik sa buong palengke. Walang naglakas loob na sumagot. Galit na hinila ako ni Lola palabas ng palengke. Ang kanyang kamay ay pawisan. Pagkalabas namin ng palengke, hinawakan ako ng mahigpit ni Lola. Huwag kang matakot. Wala kang ginagawang mali. Ikaw ang asawa ng apo ko. At nagdadala ka ng mahalagang apo sa tuhod.
Maglakad ka ng taas noo. Sino man ang magsalita ng masama, gamitin mo ang pangalan ko, naiintindihan mo ba? Sa sandaling iyon, sa likod ni Lola, hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng matibay na proteksyon sa isang banyagang lupain. Kahit ang aking inay sa Estonia ay hindi nagbigay sa akin ng ganitong uri ng suporta, ang magaspang na pag-ibig ni Lola ang naging lakas ko para mabuhay. Lumipas ang panahon, lumalaki ang aking tiyan, dumating ang tagsibol sa Tagaytay. Sa aking bakanting oras, nagsikap akong matuto ng Tagalog at nagsimulang tumulong sa trabaho ni Lola. Kahit hindi ako pwedeng magbuhat, kaya kong pumili ng sangkap at punasan ng mga palayok. Noong una, sinisigawan pa rin ako ni Lola, "Huwag kang gumalaw." Ngunit nang makita niya na pinupunasan ko ng maingat ang mga palayok hanggang sa kumislap, palihim siyang ngumiti. "Mabilis kang kumilos." Akala ko ang mga dayuhan ay hindi maingat. Ang isang papuri ni Lola ay nagparamdam sa akin na parang nanalo ako sa mundo. Isang hapon, pumunta si Lola sa sentro ng komunidad. Naglilinis ako sa bahay. Hindi ko sinasadyang napunta ako sa kwarto ni Lola. Habang naglilinis ng sahig, nakita ko ang isang envelope na nahulog mula sa sulok ng aparador. Ang pinadalhan ay si Lola at ang nagpadala ay Armed Forces of the Philippines Medical Center, V. Luna Hospital. Biglang kumabog ang aking puso. Ospital? Sinabi ni Marco na naayos na ang military service niya. Bakit may liham mula sa military hospital? Nanginginig akong kinuha ang envelope. Biglang narinig ko ang tunog ng pagbubukas ng pinto. "Anya, anong ginagawa mo sa kwarto ko?" Ang boses ni Lola ay umalingaw-ngaw. Hindi man lang niya hinubad ang kanyang sapatos, sumugod siya at kinuha niya ang envelope sa aking kamay. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at nagpanik siya na itago ang liham sa likod niya. Isang masamang pakiramdam ang umakyat sa aking gulugod. "Lola, anong ibig sabihin ng ospital? Si Marco, nasaktan ba siya? May nangyari ba?" Tanong ko nang may pagmamadali sa aking baluktot na Tagalog. Tumahimik si Lola ng matagal, huminga ng malalim at pagkatapos ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang maliit na katawan ay tila napakahina. "Anya, pakinggan mo ako, huwag kang magpanik." Ang nanginginig na boses ni Lola ay nagsabi ng katotohanan. Pagbalik ni Marco sa Pilipinas, para mapabilis niyang makuha ka, nagboluntaryo siyang mag-military service. Gusto niyang mabilis na maayos ang problema sa service. Ngunit nagkaroon ng aksidente sa pagsasanay ng Granada. Ang kanyang binti ay malubhang nasugatan. Sabi ng doktor, ang nerve ay nasira, baka hindi na siya makalakad ng normal habang buhay. Ang boses ni Lola ay humina. "Nasa ospital siya ngayon. 3 beses na siyang inoperahan. Ayaw ni Marco na sabihin ko sa iyo." Sabi niya, "Naging pilay na siya. Ayaw kanyang hilahin pababa. Sinabi niya sa akin na hintayin ka. At pagdating mo, pabalikin ka sa Estonia." Patuloy niya akong kinausap. "Patawarin mo ako, anak." Nawalan ako ng paningin. Lumambot ang aking mga binti. Napaupo ako sa sahig. Kaya pala nawala siya, hindi dahil sa nagbago ang kanyang isip, kundi para protektahan ako. Mag-isa siyang nagdusa ng kawalan ng pag-asa sa kanyang hospital bed, nag-iisa, at sinusubukang itulak ako palayo. Ang sakit na maaaring hindi na siya makalakad habang buhay ay nagpunit sa aking puso. Ang galit na tono ni Lola sa telepono noon ay hindi pagtanggi sa akin, kundi ang kanyang sakit para sa apo niya at ang pagnanais na alagaan ako. "Lola, kailangan ko siyang makita. Kailangan kong pumunta sa ospital." "Hindi. Hindi ka niya pwedeng makita sa kalagayan niya ngayon. Mas masasaktan ka lang. Bumalik ka na sa Estonia. Bibilhan kita ng plane ticket. Ang bata, kung hindi mo kayang buhayin, ako na ang bahala." Pinahid ni Lola ang kanyang luha at umiling. Ngunit hindi ako pwedeng umatras. "Hindi. Pupunta ako. Anong problema kung nasaktan ang kanyang binti? Pwede akong maging binti niya. Ang mahal ko ay siya, hindi ang binti niya. May anak pa kami sa aking tiyan. Kami ay isang pamilya. Pakiusap, dalhin niyo ako." Hinawakan ko ang magaspang na kamay ni Lola at nakiusap ng husto. Pinotektahan ako ni Marco sa blizzard. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa kanya. Ang aking pag-iyak ay nagpabagsak din kay Lola. Nagyakapan kami at umiyak. "Sige, bukas mag-taxi tayo papuntang Maynila. Pupuntahan natin ang hangal na batang iyon." Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Sa labas ng bintana, ang dagat ng Tagaytay ay kulay dark blue sa ilalim ng buwan. Ang mga palayok sa bakuran ay nagbigay ng mahinang tunog sa hangin. Lumabas ako sa bakuran.
Sa sulok kung saan nakatambak ang mga lumang gamit may natatakpan ng trapal isang lumang piano. Siguro ito ang kay Marco noong bata pa siya. Lumapit ako at inalis ang trapal. Isang makapal na alikabok. Dahan-dahan kong binuksan ito at pinindot ang isang key. Ding! Ang tunog ay out of tune, medyo masakit sa tainga, ngunit malinaw sa gabi. Ang tunog na ito ay nagpaalala sa akin ng sirang piano sa sentro ng komunidad sa Estonia at ang mga pangarap na nalibing dahil sa kahirapan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang tunog na ito ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Marco, hintayin mo ko. Pupunta ako. At hinding-hindi na kita hayaang mag-isa. Hinimas ko ang aking lumalaking tiyan at nagdesisyon. Sa banyagang lupain na ito, lalaban ako ng isang tunay na laban. Sa suporta ni Lola, sa bata sa aking sinapupunan, at sa piano na muli kong nahanap, ito ang aking pag-asa. Bukas, pupuntahan ko na si Marco. Ano man ang mangyari sa kanya, handa na ako maging isang matatag na ina at isang mapagmataas na manugang na Pilipino. Ang tunay na simula ng aking kwento ay bukas. Kinabukasan, maaga pa lang, sumakay kami ni Lola sa bus patungong Maynila. Ang araw ay sumisikat sa labas ng bintana, ngunit ang puso ko ay parang naghahanap sa dilim. Ang lumang bus ay umuuga, ang vibration ay nagmula sa aking puwit, na gumawa ng magulong ritmo sa aking kaba. Mahigpit na hinawakan ni Lola ang aking kamay. Ang init mula sa magaspang niyang palad ang humawak sa akin na malapit ng bumagsak. Tumingin siya sa labas ng bintana at bumuntong hininga ng malalim. Pagkatapos, nagkunwari siyang kalmado at hinimas ang likod ng aking kamay gamit ang kanyang magaspang na hinlalaki. Ang walang imik na kaaliwan na iyon ang tanging sandalan ko. Pagkatapos ng 5 oras na biyahe, nakarating kami sa Armed Forces of the Philippines Medical Center. Ang amoy ng disinfectant ay masangsang. Naglakad kami sa mahabang pasilyo at dumating sa pintuan ng room 505. Namutla ang kamay ko sa doorknob. Huminga ako ng malalim at itinulak ang pinto. Ang kwarto ay tahimik. Ang mga curtain ng 6-person ward ay nakasarado, puno ng nakabibigong kapaligiran. Nakahiga si Marco sa kama sa tabi ng bintana. Siya ay mas payat kaysa noong nagpaalam kami sa airport sa Estonia. Ang mga IV tube ay nakakabit sa buong stand. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Nang marinig niya ang tunog ng aming mga paa, lumingon si Marco. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki, nanginginig na parang lindol. Anya? Lola? Hindi makapaniwalang nagbukas ng bibig si Marco. Pagkatapos, nagpanik siya at hinila ang kumot para takpan ang kanyang mga binti. Yumuko siya at sumigaw. Lumabas! Lumabas kayo ngayon din. Bakit ka pumunta? Bakit? Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi sigaw ng kawalan ng pag-asa. Ayaw niyang makita ng taong mahal niya ang kanyang sarili na bumagsak. Ayaw niyang maging pabigat. Ang sakit ng pagkamuhi sa sarili at kalungkutan ay magkahalong pagdurusa. Lumapit si Lola at hinampas ang kanyang likod ng 3 beses. Ikaw na bata ka. Ang asawa mo ay galing pa sa ibang bansa, tapos magpapakyut ka pa? Naglalayas ka pa ng tao. Ang pagsaway ni Lola ay hindi nagpataas ng ulo ni Marco. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, umiiyak. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang aking nanginginig na kamay ay humawak sa kamay niyang nakahawak sa kumot. Sinubukan ni Marco na itulak ako, ngunit hindi ako bumitaw. Marco, tingnan mo ako. Ako ito, si Ania. Ang Ania na niligtas mo sa blizzard. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw pa rin. Ania, baka hindi na ako makalakad, baka nasa wheelchair na ako habang buhay. Ayaw kitang hilahin pababa, bata ka pa, maghanap ka ng mabuting lalaki. Tinabunan ko ang kanyang bibig ng aking palad. Ang panginginig ng kanyang labi ay nadama ko. Huwag kang magsalita. Hindi ang binti mo ang mahal ko. Ang mahal ko ay ang puso mo na nagprotekta sa akin sa blizzard, ang mainit na kaluluwa na iyon. Hinila ko ang kanyang kamay at inilagay sa aking umbok na tiyan. Ang kamay ni Marco ay tumigas. Nararamdaman mo ba? Ito ang anak natin. Paano kung isuko mo ang bata? Tayo ay isang pamilya ng 3. Sa sandaling iyon, niyakap ako ni Marco sa baywang at humagulhol. Ang kanyang iyak ay pumunit sa puso, umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Umiyak din ako, umiyak din si Lola. Ang hangin sa kwarto ay nabasa ng luha, ngunit hindi na iyon kawalan ng pag-asa, kundi simula ng pag-asa. Mula noon, nagbago si Marco. Ang mga mata niya na sumuko sa buhay ay muling nag-apoy. Nagsimula ang malupit na rehabilitation training.
Pinawisan siya araw-araw, humahawak sa mga parallel bars at nagsisikap na tumayo. Kasama ko siya araw-araw, nagdarasal para sa kanya. Nagrenta si Lola ng apartment malapit sa ospital at nagdadala ng chicken soup araw-araw. Ako, na may malaking tiyan, ay nanatili sa tabi ni Marco. Sabi ng doktor, isa itong himala. Ang lakas ng pamilya ay napakalaki. Pagkatapos ng 3 buwan, hindi na gumamit si Marco ng wheelchair, kundi crutch na lang. Kahit hindi pa perpekto, kaya na niyang lumabas ng kwarto mag-isa. Bumalik kami sa Tagaytay. Ang Tagaytay Bay ay mas nagniningning kaysa dati. Sa katapusan ng tag-araw, ipinanganak ko ang isang malusog na lalaki. Pinangalanan namin siyang Tiago. Umaasang siya ay magiging malawak na parang langit at pinagpala ng Diyos. Pagkapanganak ni Tiago, ganap na nagbago ang kapaligiran sa bahay. Buong araw na yakap-yakap ni Lola ang kanyang apo sa tuhod, tumatawa ng walang tigil. Dahil naging ama, mas nagsikap si Marco sa rehabilitation. Ngayon, ako naman. Ayaw ko maging isang dayuhan na tumatanggap lang ng tulong. Gusto kong gumawa ng isang bagay para sa pamilyang ito. Sa bakanting oras ko sa pag-aalaga ng bata, nag-aral ako ng Tagalog. Nagpuyat ako, nagmememorya ng mga salita, at nanonood ng TV para matuto ng intonasyon. Pagkatapos ng 1 taon, wala na akong problema sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Pagkatapos, hinila ko ang lumang piano na nakatambak sa sulok ng bodega. Kumuha ako ng tuner para ayusin ito. Pinunasan ko ang alikabok. Isang hapon, pagkatapos matulog ni Tiago, umupo ako sa harap ng piano. Naalala ng aking mga daliri ang lahat, ang Chopin Nocturne at ang tunog ng alon sa dagat ng Tagaytay ay naghalo at umalingaw-ngaw sa bakuran. Si Lola na nagpupunas ng palayok at si Marco na nagsasanay maglakad ay tumigil at nanood sa akin. Nang matapos ang tugtog, nanlaki ang bibig ni Lola. Diyos ko, ang manugang natin, sinapian ba ng espiritu ang mga daliri? Bakit ang ganda tumugtog? Pumalakpak si Marco. Aniya, ang galing mo. Bakit mo sasayangin ang ganyang talento? Dahil sa kanilang paghihikayat, naglakas loob akong sumali sa Community Talent Contest na ginanap sa Cavite. Nagsuot ako ng lumang damit. Ngunit nang ilagay ko ang aking mga daliri sa keyboard, ako ang pinakamaliwanag na bituin. Nang matapos ang aking pagtugtog, ang mga manonood ay pumalakpak ng napakalakas. Nanalo ako ng first prize at 20,000. Ngunit ang mas nakapagpasaya sa akin kaysa sa premyo ay ang mga tao sa nayon na nagtaas ng kanilang mga hinlalaki. Ang dayuhan na manugang na iyon ang galing talaga tumugtog ng piano. Ang mga tingin na dating puno ng paninisi ay nagbago sa paggalang. Kumalat ang balita. Inimbita ako ng music school na maging guro, ngunit tumanggi ako. Nagdesisyon akong gawing maliit na piano classroom ang sulok ng pabrika ng bagoong ni Lola. Ang pangalan, Anias Piano. Sa simula, 2 bata lang ang estudyante. Ngunit nagturo ako ng buong puso at unti-unting kumalat ang word of mouth. Maging ang mga bata sa kalapit na nayon ay dumating. Ngunit hindi ako tumigil. Ang ginisang bagoong ni Lola ay masarap. Ngunit ang benta ay problema. Kumakalat lang ito sa palengke at sa mga matagal ng customer. Nagdesisyon akong gamitin ang aking expertise. Sa Estonia, natuto ako ng simpleng video editing. Gabi-gabi kinukunan ko ang proseso ng paggawa ng bagoong ni Lola. Pagkatapos i-edit, nilagyan ko ito ng aking tugtog ng piano bilang background music. Top grade ginisang bagoong na pinapalamutian ng himig ng piano. Ang video na may kakaibang konsepto ay sumabog sa social media. Ang comment section ay nag-apoy. Ang elegante pala gumawa ng bagoong. Ang cool ng dayuhang manugang na marunong magpiano. Mak-order ako. Ang mga order ay dumagsa. Inimbita kami ng mga department store sa Maynila na magkaroon ng pop-up store. Araw-araw, lumulobo ang delivery orders. Tumingin si Lola sa printer na patuloy na naglalabas ng shipping forms. Pera ba lahat ng ito? Talaga bang nagbago na ang mundo? Kami ay masaya. Si Marco ay na-inspire din. Kumuha siya ng lisensya sa fishery processing at formal na sumali sa negosyo ng pamilya. Lola, Marco, Tiago at ako. Ang aming pamilya ay ganap na. Akala ko ang buhay ay puno na ng sikat ng araw. Ngunit ang realidad ay hindi ganoon kadali. Habang mas maliwanag ang liwanag, mas malalim ang anino. Hindi ko pa nauunawaan ang prinsipyong ito noon. Ang krisis ay dumating ng walang babala. Ang lahat ay nagsimula sa kapitan ng barangay, Nestor Toti Reyes. Si Kapitan Reyes ay isang maimpluwensiyang tao sa nayon.
Dahil sa matigas ang ulo ni Lola sa tuwing susubukan niyang kumuha ng protection fee o development fund sa ilalim ng pangalan ng Fish Association, tinatanggihan siya. Kaya matagal na siyang nagtatanim ng galit. Nang marinig niya na sumikat ang bagoong ni Lola at kumita ng malaki, ang kanyang sakim na mata ay agad na nakatingin sa aming pamilya. Isang araw, dumating si Kapitan Reyes, nakasuot ng makintab na sapatos, kasama ang dalawang lalaking nakasuit. Ay, Lola Hilario, yumayaman na ba kayo? Magandang balita iyan para sa nayon? Ang kanyang mukha ay may langis, ang kanyang ngiti ay peke. Si Lola, na nag-aayos ng hipon, ay kumunot ang noo. Wala ka bang gagawin? Abot-abala ako. Ang mukha ni Kapitan Reyes ay sumeryoso. Dumura siya sa lupa at ipinakita ang kanyang tunay na kulay. Matandang babae. Sinabi ko na sa iyo ng maayos, ngunit nagmamalaki ka pa. Ang dalawang ito ay galing sa local government LGU, Health Department. May nagsumbong na ang inyong pabrika ay iligal, ang dayuhan ay gumagawa ng pagkain ng walang lisensya at ibinebenta pa sa internet. Alam mo bang batas? Kinabahan ako. Lumabas si Marco, nakahawak sa kanyang crutch. Kapitan, sumobra na kayo. Kami ay formal na nakarehistro at nagbabayad ng buwis. Saan kami nagiging iligal? Tiningnan ni Kapitan Reyes si Marco at ang kanyang pilay na binti at ngumisi. Ay Marco, bumuti na ba ang binti mo? Ang batas, alam mo, depende sa kung paano mo ito ipapaliwanag. Ang lumang bahay na bato na ito ay gumagawa ng pagkain. Labag ba ito sa sanitation standard? Ang dayuhan na babae na iyon, may health certificate ba siya? Legal ba ang kanyang working visa? Nagsimula siyang maghanap ng butas. Sa totoo lang, sa probinsya may gray area sa paggawa ng handmade sauces. Ngunit kung siseryosohin, may ilang butas. Iyan ang ginamit ni Kapitan Reyes. Nagsimulang maglagay ng pulang seal ang mga tao ng health department sa bawat palayok. Ipinagbabawal ang pagbenta hanggang matapos ang investigasyon. Lahat ay seized. Hindi, ito ang aking buhay. Huwag niyo itong hawakan. Sumigaw si Lola, sinusubukang protektahan ang mga palayok. Sinubukan siyang hilahin ng mga public servant. Hinarang ni Marco ang kanyang katawan, ngunit sinipa ni Kapitan Reyes ang crutch ni Marco. Nawala ng balanse si Marco at bumagsak sa lupa ng malakas. Marco! Sumigaw ako at sumugod para tulungan siya. Ang mukha ni Marco ay puno ng dumi at ang kanyang labi ay nagdurugo dahil sa pagkakagat niya. Nang makita siyang ganoon, bumalik ang dugo sa aking katawan. Yumuko si Kapitan Reyes at tiningnan si Marco na nakahiga. Ngumisi siya. Kaya ko pa. Magbigay ng 30% ng kita sa Fish Association para sa development fund at aayusin ko ang problema niyo sa LGU. Kung hindi, akala mo ba may mapoprotektahan ka? Ikaw na pilay? Nalantad ang katotohanan. Gusto niyang nakawin ang aming pera. Ang dibdib ni Lola ay umakyat baba. Bigla hinawakan niya ang kanyang puso at nahirapang huminga. Mga walang hiya kayo. Ang mukha ni Lola ay namutla na parang papel at pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig. Ang bakuran ay naging magulo. Nang makita ni Kapitan Reyes na bumagsak si Lola, natakot siya at umatras. Ngunit bago umalis, nag-iwan pa siya ng masamang salita. Kung hindi niyo aalisin ang mga kagamitan bukas, maghintay kayong mademanda. Umalis sila, nag-iwan ng pulang seal sa buong lugar, natumbang bagoong at si Lola na nakahiga sa lupa. Dumating ang ambulance. Dinala si Lola. Si Marco, na puno ng putik ay puno ng kasalanan. Kasalanan ko. Wala akong silbi. Pilay ako, kaya ako inaapi. Kaya nasaktan si Lola. Sinuntok niya ang kanyang binti. Nagpaparusa sa sarili. Hinawakan ko ang kanyang kamay para pigilan siya. Ngunit sa loob ko, may apoy na nagliliyab. Sabi ng doktor, acute myocardial infarction atake sa puso ang inabot ni Lola. Kahit na iligtas ang kanyang buhay, kailangan niya ng kumpletong pahinga. Ngunit bukas, titigil ang pabrika. Ang lahat ng order ay kailangang i-cancel at i-refund. Ang mga tawag para sa refund ay walang tigil. Ang online review section ay binahan ng masamang komento. Pabrika ng bagoong na may problema sa sanitation. Grupo ng manluloko na gumagamit ng emosyon ni Lola para kumuha ng pera. Ang dayuhan na manugang na iyon pala ang nagpakalat ng fake news ni Kapitan Reyes. Kumalat ito na parang virus. Anyas Piano. Lola Marias ginisang bagoong, ang lahat na pinaghirapan naming itayo ay gumuho na parang sandcastle. Kinabukasan bumalik si Kapitan Reyes. Sa pagkakataong ito may kasama siyang mga goons at isang truck. Marco,
Nakapagdesisyon ka na ba? 5% ng kita. Pirmahan mo ang contract ngayon. Tutulungan kitang alisin ang closure order ng LGU. Hindi na makakabangon si Lola. Hindi mo kayang itaguyod mag-isa. Ibigay mo na lang sa akin. Gusto niyang kunin ang 50 taon ng buhay ni Lola. Hindi mangyayari. Umalis ka. Galit na sumigaw si Marco, nakahawak sa crutch. Ngunit ngumisi si Kapitan Reyes. Hindi ito pelikula. Ang inyong pabrika ngayon ay tinatawag na illegal na structure at pwede nang i-demolish. Hindi ko pa pinatawag ang backhoe para bigyan ka ng paggalang. Kung hindi mo pipirmahan ang contract hanggang bukas, maghintay kang mapatag ang lahat dito. Ang kanyang mga tauhan ay naglakad patungo sa sulok ng bakuran kung saan natatakpan ng trapal ang piano. Anong basura ito? Panggatong ba? Alisin niyo na ang lumang basurang ito. Huwag mong hawakan. Sumugod ako at hinarang ang piano. Iyon ang aking pangarap, ang pangako namin ni Marco, ang pag-asa ng bahay na ito. Ngunit marahas akong itinulak ng gon. Bumagsak ako, napunit ang tuhod ko, at dumugo. Anya, sinubukan ni Marco na pumunta ngunit inagaw ng isa pang gun ang kanyang crutch at inihagis. Nawala ng suporta si Marco at bumagsak, mukha ang nauna sa putik. Nakatayo si Kapitan Reyes sa harap namin, nakangiti na parang nanalo. Kaya pala, hindi ba? Magiging maayos ang lahat kung makikipagtulungan ka. Pumirma ka hanggang bukas. Kung hindi, papatagin na ito ng backhoe. Yumapak sila sa crutch ni Marco at umalis. Kaming nakahiga sa lupa ay hindi makapagsalita. Si Tiago ay umiiyak sa loob ng bahay. Ang mga palayok na may pulang seal ay tahimik. Ang aking piano ay ininsulto. Si Lola ay nasa ospital. Ang binti ni Marco ay nasaktan. Ang aking piano ay kinuha. Ang batas, ang kapangyarihan, ang mga tao sa nayon walang pumapanig sa amin. Naubos na ang luha ko. Mas malamig at mas nakakatakot ito kaysa sa blizzard sa Estonia. Pader sa lahat ng direksyon, walang mahanap na labasan. Umiyak si Marco sa lupa. Sana malakas ako. Paano nangahas ang ganoong basura na gawin ito? Ang kanyang pagiyak ay umalingaw-ngaw sa bakuran, ngunit ang tanging sumasagot ay ang malamig na hangin. Niyakap ko ang aking dumudugong tuhod. Tiningnan ko ang sarili ko sa fragment ng sirang palayok. Ang aking buhok ay magulo. Ang aking mga mata ay puno ng takot. Tapos na ba? Ang pangarap na kaligayahan na nahanap ko sa Pilipinas, dito na ba matatapos? Mula sa malayo, narinig ko ang tunog ng makina ng truck ni Kapitan Reyes. Talaga bang magtatapos na ang lahat bukas? Ang takot ay sumakal sa aking leeg. Nahirapan akong huminga, parang ako'y nag-iisa sa lamig ng blizzard sa Estonia. Nakaupo sa putik, tumingala ako sa walang awang sikat ng araw. Ang pagpigil ni Marco sa kanyang pag-iyak ay pumunit sa katahimikan. Sa tuwing nanginginig ang kanyang balikat, parang sinasaksak ang puso ko. Ang dugo na tumutulo sa aking tuhod ay tumigas sa stocking, ngunit ang sakit na ito ay walang kabuluhan kumpara sa realidad. Ang mga palayok na may pulang seal ay parang mga preso na naghihintay ng parusa. Sa loob ay ang 50 taon ng buhay ni Lola, ang pawis ni Marco na gustong bumangon, at ang aking mga dasal na nagpupumilit mabuhay sa banyagang lupain na ito, at ang lahat ng ito ay mapapawi ng backhoe bukas. Hindi ako papayag. Hindi ako nakatulog sa buong gabi. Nang sumikat ang araw, nagdesisyon ako. Hindi ako pwedeng umatras. Ang lugar na pinaghirapan ni Lola na protektahan sa kanyang hospital bed, ang bahay na gustong protektahan ni Marco sa kanyang pilay na binti, hindi ko ito pwedeng ibigay sa mga walang hiyang taong iyon. Nag-iwan ako ng note sa tabi ni Marco na natutulog. Kinuha ko ang pinakamagandang damit sa loob ng aparador at isinuot. Kahit luma, gusto kong itayo muli ang dignidad na ininsulto. Ang pupuntahan ko ay ang Tagaytay Palengke. Ngayon ang Special Products Festival ng Cavite at ito rin ang huling araw na binigay ni Kapitan Reyes. Tiyak na gagamitin ni Kapitan Reyes ang okasyon na ito kung saan nagtitipon ng mga tao sa nayon at opisyal ng LGU para ilantad ang ilegalidad ng aming pabrika at bigyang katwiran ang kanyang pagkuha. Hindi lang ang pabrika ang gusto niya, kundi ang aming reputasyon. Nagdesisyon akong pumasok sa lungga ng tigre na iyon. Maaga pa lang, lively na ang palengke. Ang amoy ng sariwang isda at mantika ay naghalo. Ang hiyawan ng mga tindera ay naririnig. Ngunit para sa akin, ang lahat ng ingay na ito ay tila tumatawa sa akin. Sa gitna ng venue, may outdoor stage. Nakasuot si Kapitan Reyes ng suit, may hawak na microphone. Ang kanyang mukha ay may langis at puno ng pagmamalaki. Mga kababayan, kailangan ng reform ang special product ng Tagaytay.
Ang mga lumang pasilidad na may hindi maayos na sanitation, at ang paggawa ng pagkain ng dayuhan na hindi nakakaintindi ng wika, ito ba ang kumakatawan sa special product ng Tagaytay? Ito ay international joke? Ang kanyang boses sa pamamagitan ng speaker ay umalingaw-ngaw, nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Oo, sabi sa balita, madumi daw ang ginawa ng dayuhan, naloko na si Lola Hilario, mali ang piniling manugang, nasira ang reputasyon. Bawat salita ay parang balang tumama sa aking dibdib. Kinagat ko ang aking labi. Pumiglas ako sa mga tao at naglakad pasulong. Nakatingin sa akin ang lahat. Ang dayuhan sa probinsya may blonde na buhok at asul na mata. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak at pag-aalinlangan. Tinitingnan nila ako na parang marumi. Sandali! Hindi totoong lahat ng iyon. Ang boses ko ay nanginginig ngunit sinubukan kong sumigaw ng malakas at malinaw. Ang talumpati ni Kapitan Reyes ay natigil. Daan-daang mata ang tumingin sa akin. Nang makita ako, sumimangot si Kapitan Reyes at nagpakita ng pekeng ngiti. Ay, hindi ba to si Ma'am? Dito ang LGU event. Paano nangahas ang isang illegal alien na magdala ng gulo? Illegal alien. Ang salitang iyon ay nagpaingay sa mga tao. Kinuyom ko ang aking kamao. Bumaon ang kuko sa aking palad. Ang sakit ay nagpatatag sa akin. Hindi ako illegal alien! Ako ay Pilipino, ang asawa ni Marco Hilario, ang manugang ni Lola Maria, ang aming bagoong ay hindi marumi. Ang 50 taon ng tradisyon ni Lola. Araw-araw, pinupunasan ko ang mga palayok ng buong puso. Maingat akong gumawa. May patunay ka ba? Sinong maniniwala sa gawa ng mga kamay mo? Anong tradisyon? Ang pagtugtog ng piano lang ang gimmick, hindi ba? Walang tradisyon. Sumigaw si Kapitan Reyes. Ang kanyang mga tauhan ay tumawa. Ang tawanan ay parang malaking alon na dumarating. Ang hiya ay nagpainit sa aking mukha. Ang luha ay namuo sa aking mga mata, ngunit hindi ako pwedeng umatras. Sa sandaling iyon, isang black luxury sedan ang pumasok sa likuran ng venue. May lumabas na isang middle-aged na lalaki. May matalim na tingin. Nakasuot siya ng tailored gray suit at may matalim na tingin, halatang hindi siya taga-probinsya. Ang kanyang pagdating ay nagpatahimik sa palengke sandali. Nagmamadaling bumaba si Kapitan Reyes sa stage at yumuko sa lalaki. Manager Zhang, nahirapan po kayo. Handa na po ang products na sinabi ko. Hindi pinansin ng middle-aged na lalaki ang kamay ni Kapitan Reyes at tiningnan ang buong lugar. Ang kanyang tingin ay tumigil sa akin. Kinuha niya ang tablet sa kanyang bulsa at tiningnan ito. Pagkatapos lumingon siya kay Kapitan Reyes. Kapitan, ito ba ang hinahanap ko? Ang ipinakita niya sa screen ay ang video na ginawa ko ang bagoong na may himig ng piano. Ang mukha ni Kapitan Reyes ay biglang nagbago. Iyan. Iyan ay peke. Manloloko. Ginawa iyan ng babaeng iyan para mang-scam. Pinutol siya ng lalaki. Naglakad siya patungo sa akin. Ang tunog ng kanyang sapatos sa lupa ay naghalo sa tibok ng aking puso. Tumigil siya sa harap ko. Tinitigan niya ako. Parang nag-assess. Ang kanyang tingin ay malamig at matalim. Halos hindi ako makahinga. Ikaw ba si Anya? Opo. Ako si Manager Zhang ng Distribution Department ng H Group. Gusto naming ilagay ang inyong bagoong sa high-end product line ng department store, kaya kami nag-imbestiga. Ngunit sinabi ni Kapitan na ang inyong pabrika ay lumalabag sa sanitation standard. Ang video ay peke. Ang products ay kailangang sirain. Ang H Group ang pinakamalaking distribution company sa Pilipinas. Gusto ni Kapitan Reyes na agawin ang aming negosyo at gamitin ang kanyang low-quality products para magpanggap na amin at ibenta sa malaking kumpanya. Ang galit ay nag-apoy sa buong katawan ko. Nanginginig ako. Kasalanan yan. Gumawa ng kwento si Kapitan Reyes para agawin ang aming pabrika. Ang aming bagoong ay totoo. Ang aking piano ay totoo. Ang galing ni Lola ay totoo. Sumigaw ako nang may kawalan ng pag-asa. Galit na sumingit si Kapitan Reyes. Baliw ba ang babaeng ito? Manager Zhang, huwag kayong makinig sa kanya. Hindi nga iyan marunong tumugtog ng piano. Nagpapanggap lang. Walang piano sa probinsya. Ngumiti si Manager Zhang nang may pag-aalinlangan. Tiningnan niya ang sulok ng stage, isang lumang upright piano na dinala mula sa sentro ng komunidad. Ang mga key ay dilaw, ang tunog ay out of tune. Kung totoo, patunayan mo ngayon. Tumugtog ka rito. Ang performance sa video mo, ang pakiramdam na iyon ay hindi peke. Ang halaga ng brand na iyon ay hindi gimmick. Patunayan mo sa harap ng mga taong ito. Sa harap ko.
Kung hindi mo magawa, aalis na ako at paniniwalaan ko si Kapitan. Ito ay isang pagkakataon, ngunit isa ring malupit na pagsubok. Daan-daang mata ang nang-aasar. Ang sahig ng palengke ay marumi. Ang piano ay out of tune. Sa pinakamasamang kalagayan, kailangan kong tumugtog ng performance na nakakapukaw damdamin. Ngumisi si Kapitan Reyes. Oh, anong tutugtugin mo? Chopsticks? Huwag ka nang magpakahiya, bumaba ka na. Ang mga mapang-asar na tunog ay sumabog mula sa mga tao. Nanginginig ang aking mga binti, gusto kong tumakas. Ngunit sa sandaling iyon, sa likuran ng mga tao, si Marco ay dumating, nakahawak sa kanyang crutch at sumisigaw. Kaya mo yan, Ania. Patunayan mo sa kanila. Ang kanyang taimtim na tingin ay muling nag-apoy sa aking puso na malapit ng mamatay. Huminga ako ng malalim. Sinipsip ko ang alikabok at amoy dagat ng palengke sa aking baga. Sa paglabas ng hangin, itinulak ko rin ang aking takot. Dahan-dahan akong umakyat sa stage. Ang lumang piano ay nagbigay ng tunog na creaking. Inilagay ko ang aking mga kamay sa keyboard. Ang malamig na plastik na hawakan ang magaspang na pakiramdam ng alikabok sa key. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang magulong tunog ng palengke ay unti-unting lumayo. Sa aking isip, lumitaw ang tahimik na kagubatan ng Estonia. Ang gabi ng blizzard, ang tunog ng alon ng Tagaytay, at ang lumang Tagalog na folk song ni Lola habang nagpupunas siya ng palayok. Iyon ang pinagmulan ng aking musika. Ang unang note ay pinindot, ding! Ang out-of-tune na tunog ay magaspang at mapurol. Sa pamamagitan ng speaker, ang kaguluhan ng mga tao sa palengke ay naririnig. Ano iyan? Ang ingay! Ang mga pangiinsulto ay narinig, ngunit hindi ako tumigil. Chopin Nocturne, ngunit hindi ang karaniwang nocturne. Inihalo ko ang himig ng Filipino kundi man o bayan ko o dahil sa iyo, sa estilo ni Chopin. Ito ang aking sariling variation. Ang aking kaliwang kamay ay tumugtog ng mababa at mabigat na arpeggio na naglalarawan ng alon ng Tagaytay, ang malalim na tunog na tumatama sa ilalim ng dagat. Ang vibration ng string ng piano ay pumasok sa dibdib ng mga tao. Ang aking kanang kamay ay tumugtog ng malungkot ngunit masigasig na himig ng kundiman. Sa bawat note inilagay ko ang aking kalungkutan bilang isang dayuhan, ang aking pasasalamat sa aking biyanan, ang pag-ibig ko sa aking asawa, at ang aking pagkamuhi sa mundo na tumapak sa amin. Ang aking mga daliri ay lumipad sa key, naglalabas ng matinding tunog na parang isang panaghoy at isang sigaw ng tagumpay. Ang note sa mataas na register ay kumislap na parang violins na tumatalon. Ang malakas na chord sa mababang register ay parang alon na dumarating sa bagyo. Ang pawis ay tumulo sa aking noo, kumislap, ngunit wala akong oras para punasan. Ang aking kaluluwa ay lumabas sa aking mga daliri. Ang magulong tunog ay biglang nawala. Ang paghiwa ng kutsilyo ay tumigil. Ang pagtawad ay tumigil. Ang pangaasar ni Kapitan Reyes ay tumigil din. Ang aking tugtog lamang ang naghari sa hangin. Ang mga tao ay nakanganga, nakatingin sa akin na parang nabighani. Ang paghamak sa kanilang mga mata ay napalitan ng paggalang at gulat. Ang performance ay umabot sa climax. Ang mabangis na himig ay unti-unting humupa at bumalik sa malungkot at tahimik na kundiman na himig. Ang huling note, ang pinakamataas na C, ay marahan na pinindot, ding. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa hangin sa pamamagitan ng speaker. Inilagay ko ang aking mga kamay sa piano. Humihinga ng malalim, yumuko, ang pawis at luha ay naghalo, tumulo sa piano. Perpektong katahimikan. Ang lugar na iyon, na pinagtipunan ng daan-daang tao, ay nakakatakot na tahimik. Naririnig lamang ang tunog ng bandila na tinatangay ng hangin. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Ang maikling sandali ay tila walang hanggan. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa mga manonood. Clap, clap. Ang katahimikan ay sinira. Si Manager Zhang, ang malamig na lalaki, ay nagpakita ng seryosong tingin at marahang pumalakpak. Ang tunog na iyon ay naging senyales. Ang nagyayalong oras ay muling umagos. Wow! Sumigaw ang mga tao. Ang mga tindero sa palengke ay naglabas ng paghanga at nagsimulang pumalakpak. Si Kapitan Reyes ay nakanganga, hindi makapaniwala at umatras. Si Marco, nakahawak sa crutch, ay humagulhol. Hindi lang ito performance, ito ay isang deklarasyon ng tagumpay, isang talaan ng luha na isinulat ng isang manugang gamit ang buong katawan niya laban sa prejudice. Sa harap ng napakalaking talento, ang hangganan, lahi at prejudice ay nawala ng lakas. Ito ang sandali ng pagpapatunay.
Si Manager Jiang ay lumingon kay Kapitan Reyes at nagsalita ng malamig. Kapitan, fake ba ang tawag dito? Sa tingin ko, ikaw ang fake. Ang simula ng reversal ay nag-umpisa. Ang palakpak ni Manager Jiang ay parang signal flare na nagpasabog ng hiyawan. Ang hiyawan, parang malaking alon, ay yumanig sa palengke. Ang napakalaking tunog ay nagpabingi sa aking tainga. Ang sahig ng palengke ay bahagyang nanginginig dahil sa pagtapik ng mga tao. Ang vibration ay umakyat sa aking talampakan, muling nagpasiklab sa aking nagyayelong puso. Malabo ang aking paningin, ngunit sa malabong paningin na iyon, ang mukha ni Kapitan Reyes na naging kulay lupa ay malinaw na nakita. Siya ay nanginginig ang labi, umatras na parang nakakita ng multo. Dahan-dahan na naglakad si Manager Jiang patungo kay Kapitan Reyes. Ang tunog ng kanyang sapatos ay tumama sa lupa. Bawat tunog ay nagpakuba sa balikat ni Kapitan Reyes. Tiningnan ni Manager Jiang si Kapitan Reyes nang may malamig na tingin. Kinuskos niyang alikabok sa kanyang balikat parang nagtataboy ng insekto. Kapitan, ito bang tinatawag mong scam? Ang performance na nakakapukaw damdamin ay fake din? Ang boses ni Manager Jiang ay mababa, ngunit ang galit sa loob nito ay sapat na para supilin ang buong venue. Si Kapitan Reyes ay pinawisan ng husto, nagsasabi ng kung ano-ano. Iyan. Manager Jiang, iyan ay gimmick lang. Emotional marketing. May balita na tumugtog daw ang babaeng iyan sa bar dati. Ang matinis na tunog ay umalingaw-ngaw. Hindi napigilan ng fish vendor ang pag-ihagis ng tuna sa paanan ni Kapitan Reyes. Ikaw na hayop! Tao ka pa ba? Saan mo nakuha ang kwentong iyan? Nakita naming lahat. Araw-araw pinupunasan ng bata ang palayok, nag-aayos ng hipon. Nakita naming lahat. Ang sigaw ng tindera ay nagpasabog sa pinigilang galit ng mga tao na parang bulkan. Tama ang kapitan, sakim ka. Gusto mong agawin ang pabrika nila at nagsumbong ka pa sa LGU, akala mo ba hindi namin alam? Nakakahiya, ikinahiya mo ang buong nayon. Tinuro ng mga tao si Kapitan Reyes at sinigawan. Ang galit ng mga tao ay parang mga bato na sumira sa pader na itinayo ni Kapitan Reyes gamit ang kanyang kasakiman. Ang mukha ni Kapitan Reyes ay namula. Naghanap siya ng butas na mapagtataguan, yumuko na parang natalong sundalo at nawala sa mga tao. Ang kanyang likod ay hindi na ang isang makapangyarihang pinuno, kundi isang duwag na mas masahol pa kaysa sa isang lumpo. Lumapit sa akin si Manager Jiang. Inabot niya ang kanyang kamay. Ang palad niya ay mainit at tuyo. Miss Ania, ang inyong performance ngayon ay mas tapat kaysa sa anumang performance na narinig ko. Ang H Group ay hindi lang naghahanap ng masarap kundi ng kwento na makakapukaw sa puso ng mga customer. Ang inyong piano? Ang galing ng inyong biyanan. At ang kwento ng pamilyang ito ay ang perpektong halaga na hinahanap ng aming brand. Kinuha niya ang calling card sa kanyang bulsa at ipinasok sa aking kamay. Ang gilid ng card ay tumusok sa aking palad. Ang pakiramdam na iyon ang nagsabi sa akin na hindi ito panaginip. Bukas, formal kaming magsasign ng contract. Ang problema sa sanitation, tutulong ang aming legal at equipment department na ayusin. Ang mga taong tulad ni Kapitan Reyes ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong manggulo. Kami ang inyong matatag na suporta. Ang aking mga binti ay lumambot at muntik na akong lumuhod. Sumugod si Marco para hawakan ako. Ang amoy ng putik at asin sa dagat ay humalo sa kanyang katawan. Ngunit sa sandaling ito, iyon ang pinakamabangong amoy sa mundo. Ang kanyang luha ay tumulo sa aking mukha, mainit. Salamat, Ania. Talaga salamat. Ikaw ang nagligtas sa amin. Nagyakapan kami ng mahigpit, hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng kagalakan na sa wakas ay nakahinga na kami ng maluwag. Noong hapon ding iyon, nagmadali kaming pumunta sa ospital. Tinulak namin ang pintuan. Nakita ko si Lola, nakahiga, may oxygen mask. Sa loob ng ilang araw, mas pumayat pa siya. Nang makita ko ang mukha ni Lola, ang aking puso ay tila kinurot. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ni Lola. Ang magaspang na kamay ay nakipaglaban sa hipon habang buhay. Naubos ang kanyang fingerprints. Idinikit ko ang kamay sa aking mukha at bumulong. Lola, gising. Nanalo kami. Umalis na ang masamang tao. Ang malaking kumpanya ay magsasign ng contract sa atin. Ang mga palayok ay hindi nagagalawin. Ang aking luha ay tumulo sa kamay ni Lola. Sa sandaling iyon, ang mga daliri ni Lola ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mabigat na takip mata ay dahan-dahang nagbukas. Ang kanyang malabong tingin ay tumigil sa akin at kay Marco. Lola, may malay na ba kayo? Ang mga labi ni Lola ay gumalaw sa ilalim ng oxygen mask. Nilapit ko ang aking tainga. Ang kanyang boses ay mahina at paos.
Ayos lang ba ang mga palayok? Sa bingit ng kamatayan, tinanong pa rin niya ang tungkol sa mga palayok, hindi ang kanyang anak, hindi ang kanyang sarili. Ang damdamin na iyon ay nagpabingi sa akin. Tumango ako ng malakas. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Lola. Ayos lang, walang nasira, lahat ay maayos. Yayaman na tayo, Lola. Ang luha ay tumulo mula sa sulok ng mga mata ni Lola, bumaba sa kanyang kulubot. Nagpilit siyang ngumiti. Ang ngiting iyon ay mas mahalaga kaysa sa kontrak na nagkakahalaga ng ₱1,000,000. Ito ang deklarasyon ng tagumpay ng aming pamilya. Isang linggo pagkatapos, sa suporta ng H Group, nagsimula ang renovation ng pabrika. Ang lumang bodega ay giniba. Pumasok ang moderno at sanitary na kagamitan. Ang putik na bakuran ay nilagyan ng malinis na tiles. Ang lugar ng palayok ay nilagyan ng glass roof. Kaya na naming pangasiwaan ang sos anuman ng panahon. Ang pinakamasayang sandali ay ang araw na dumating ang mga tao ng LGU para tanggalin ang pulang seal sa mga palayok. SSSSSN. Ang seal ay tinanggal. Bawat seal na tinanggal ay parang isang piraso ng bigat sa aking dibdib na inalis. Habang pinupunasan ko ang mga marka ng pandikit, naramdaman ko na nakamit namin ang tunay na kalayaan. Mabilis lumipas ang panahon. 1 taon na ang nakalipas. Ang Anias Piano XO Bagoong ay nasa department store sa buong Pilipinas at naging best-selling high-end brand. Ang mga garapon ng sauce na may QR code ng aking tugtog ng piano ay naging popular na regalo. Kami ay mayaman na. Nagkaroon si Marco ng intensive rehabilitation sa ospital sa Maynila. Ngayon, hindi na niya kailangan ng crutch. Kaya na niyang maglakad ng natural gamit lamang ang isang tungkod. Si Tiago ay tumatakbo sa bakuran, naging buntot ni Lola. Ngunit may isang buta sa aking puso na hindi ko mapunan. Iyon ay ang aking inay sa Estonia. Pagkatapos akong itaboy palabas ng bahay dahil sa pagbubuntis, nawalan kami ng kontak. Kahit naisip kong isama siya pag kumita na ako, ang pagiging abala ay naging excuse. Ang tunay na dahilan ay takot. Paano kung hindi pa rin ako napapatawad ni inay? Isang araw inabot sa akin ni Marco ang plane ticket. Maynila, Tallinn, Estonia at pabalik. Tara na, Anya. Sunduin natin si inay, kailangan niyang makita ang tagumpay mo. Ang pag-aalala ni Marco ay nagpabingi sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pagkalipas ng ilang araw, nakatayo kami sa harap ng aming lumang bahay sa Estonia. Ang lumang wooden house na tinakasan ko sa blizzard, 1 taon na ang nakalipas ay naroon pa rin. Ang kamay ko ay nanginginig sa pagkatok. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto, si inay. Sa loob ng 1 taon, mas tumanda at namayat siya. Nang makita ako ni inay, nahulog ang basket sa kanyang kamay. Aniya. Anak. Tumakbo si inay at niyakap ako. Ang pamilyar na amoy ng usok at pawis ay masangsang. Patawarin mo ako, anak ko. Baliw ako noon. Ang kahirapan ay nagpapabaliw sa akin. Ayaw kong maranasan mo rin. Kaya naging malupit ako. Patawarin mo ako. Niyakap ko si inay, umiiyak na parang bata. Ang naipong galit at pangungulila ay natunaw na parang niyebe. Si Marco ay nasa tabi, niyakap ang balikat ni inay, nagsalita sa kanyang baluktot na Ingles. Inay, huli na kami, patawarin niyo kami. Ngayon, sumama kayo sa amin sa Pilipinas. Dinala namin si inay sa Pilipinas. Nang lumapag kami sa naiya, nanlaki ang mata ni inay sa mga matataas na gusali at magagarang ilaw. Nang makita niya ang asul na dagat at ang naging magara naming bahay sa Tagaytay, hindi siya makapaniwala. Ngunit ang pinaka-nakakaantig na sandali ay ang pagkikita nila ni Lola. Si Lola, na nakaupo sa mahabang upuan sa harap ng pinto ay tumayo agad nang makita si inay. Ang dalawang ina hindi nagkaintindihan ng wika ay nakatayo ng magkaharap, ang babae sa nayo ng Estonia at ang Tagaytay Queen. Ang kanilang kapaligiran at wika ay magkaiba. Ngunit ang magaspang na kamay na nagbuwis ng buhay para sa kanilang mga anak ay magkapareho. Si Lola ang unang humawak sa kamay ni inay. Kumare, nahirapan kayo, malayo ang nilakbay nyo. Salamat at ipinanganak at pinalaki nyo ang ganitong mabuting manugang. Ang utang na loob na ito ay hindi ko malilimutan habang buhay. Kahit hindi naintindihan ni inay ang Tagalog, nabasa niya ang tingin ni Lola. Umiyak din siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Lola. Yumuko bilang pasasalamat. Noong gabing iyon nagkaroon kami ng malaking piging sa bakuran. Nagluto si Lola ng chicken soup. Nagluto si inay ng tradisyonal na putahe ng Estonia. Ang amoy ng tinola at nilagang putahe ay mahiwagang naghalo sa mesa. Si Tiago ay tumatakbo sa pagitan ni Lola at ng kanyang lola. Naglalambing.
at walang tigil ang tawanan. Habang kumakain ako, inilapag ko ang aking chopsticks at inukit ang eksenang iyon sa aking isip, parang panaginip. Ako, na malapit nang mamatay sa lamig ng blizzard, ngayon ay kumakain kasama ang dalawa kong ina, asawa, at anak sa ilalim ng mainit na araw. Ang katotohanan ay tila isang himala. Pagkatapos ng hapunan, habang lumulubog ang araw, umupo ako sa harap ng piano. Ang pulang sunset ng Tagaytay ay nagbigay ng gintong kulay sa bakuran. Si Lola at Inay ay magkatabi, umiinom ng kape. Si Marco, may kalong na si Tiago, ay nakatingin sa akin. Inilagay ko ang aking mga kamay sa keyboard. Ngayon, tutugtugin ko ang Amazing Grace. Bawat note ay nagpaalala sa akin ng mga pagsubok na pinagdaanan ang matinding lamig ng Estonia, ang 2 linya sa pregnancy test, ang takot sa banyagang lupain, ang paghamak ng mga tao, at ang kawalan ng pag-asa noong binasag ang palayok. Ngunit ang lahat ng pagdurusa ay naging daan para sa kasalukuyang kaligayahan. Ako, na parang disyerto, si Marco ay naging ulan, si Lola ay naging matabang lupa. Ngayon, ako ay isang puno na matatag na nakaugat, nagbubunga ng magandang musika. Nang matapos ang performance, sabay na pumalakpak si Inay at Lola. Ang kanilang palakpak ay mas maliwanag at mas mainit kaysa sa anumang hiyawan ng kompetisyon. Lumapit si Marco sa akin. Inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Masaya ka ba? Ngumiti ako ng maliwanag at tumango. Sobrang saya. Ang taglamig ng buhay ko ay tapos na. Kasama kita. Araw-araw ay tagsibol. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng asin sa dagat, ang malakas na amoy ng ginisang bagoong, at ang mahinang amoy ng piano. Ngayon, naiintindihan ko, ang buhay ay hindi tiyak na sandstorm. Minsan, maliligaw ka. Ngunit kung hindi ka susuko at magpapatuloy, may isang asul na karagatan ang naghihintay. Ako si Ania, hindi na ang mahirap na babae sa Estonia. Ako ang manugang na nagpoprotekta sa daan-daang palayok sa Tagaytay. Isang minamahal na asawa at isang pianist na nagtupad ng kanyang pangarap. Kayo ba ay dumadaan sa mahirap na panahon ngayon? Nararamdaman mo ba na nasa madilim kang tunel na walang nakikitang labasan? Ngunit tandaan na pagkatapos ng pinakamadilim na bukang liwayway, ang pinakamaliwanag na araw ay sisikat. Kung paanong dumating ang himala sa akin, may nagniningning na reversal na naghihintay din sa inyong buhay. Sana ang kwentong ito ay maging munting kaaliwan at pag-asa sa inyong pagod. Salamat sa pakikinig sa napakahabang kwento. Ang subscribe, like at ang inyong taus-pusong komento ay isang malaking pagpapala sa akin. Naway ang inyong daan sa hinaharap ay puno ng bulaklak.